Magandang araw po sa inyong lahat kakabsat and welcome back to my channel. Napakabilis po ng takbo ng panahon. Mantakin nyo, katapusan na naman ng Abril at bukas 1st of May na. Countdown na. 12 days of election 2025. Magkakaalaman na po tayo. Ngayon pa lang isipin nyo na crucial tong eleksyon na to. Kung maaaring walang makapasok na kandidato ng PDP, gawin po natin yan. Dahil ang plano po ng kabilang kampo, kaya nila gustong manalo, ay para maabsuelto itong si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Pero ako naniniwala, dumating na po ang panahon. It is payback time for the Dutertes. At hindi na po nila mapipigilan. Kahit na ano pang gawin ni Sara Duterte, siraan man niya ang buong Pilipinas, ang gobyerno, ang presidente, hindi na po mapipigilan ang pagbabayad nila ng utang. And that is what we call karma. So, syempre, katapusan ng buwan, good news naman tayo. Dahil tayo po ay pinuputakte ng mga negative news, ng mga fake news. Tama yung sinasabi nila na itong mga China-funded trolls, umaarangkada po talaga sila ngayon sa pagpapakalat ng mga fake news, hoping na mapabagsak nila ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, but lahat po yan will be an exercise in futility. Paano ba naman? Sa ating unang magandang balita, President Bongbong Marcos nasa Time Magazine. Balita po ng Philippine News Agency, Marcos among Time's 100 most influential people of 2024. President Ferdinand R. Marcos Jr. has been included in Time Magazine's 100 most influential people of 2024. Time recognized Marcos's leadership, citing how his administration steadied the post-coronavirus pandemic economy and how his presidency elevated the Philippines on the world stage. The President's stance against China's aggression in the West Philippine Sea was also cited. O ano masasabi ng mga DDS dyan? Kayong mga pro-China. Our President elevated the Philippines on the world stage. Pero ano pinapakalat ng mga DDS? Sirang-sira daw si PBBM, lalo na sa international community. Ito nga our President elevated the Philippines. Lalong-lalo na sa world stage. Iyak na lang kayo. Saka itong kanyang paglaban against China's aggression, that was also cited. Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the U.S. in the face of rising tensions in our region and the world. Read Marcos's short profile as written by Time correspondent Charlie Campbell. In a statement, the Presidential Communications Office said the President's inclusion in the Time 100 list reflected his brand of leadership that puts the national interest and the welfare of every Filipino above all else. Under his administration, the Philippines has experienced robust economic growth and recovery, exceeding expectations and instilling confidence in the country's economic outlook. Kaya naman pala nangangat ito mga DDS na to Kaya naman pala patuloy ang kanilang pagsira sa imahe ni Bongbong Marcos dahil sunod-sunod po ang kanyang magagandang ginagawa. Nakikita pa sa world stage. Yun ang ayaw na ayaw ni Sara Duterte, na makita at makilala ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya ganun na lang ang kanilang paninira. Hindi sila papayag na mahigitan ni Bongbong Marcos si Rodrigo Duterte. Dahil hindi papayag sila Sara Duterte at ang mga DDS na maagaw ni President Bongbong Marcos yung titulong The Best President After Apo Lakay. Kaya nakita nyo naman, double time si Sara Duterte. Tapos nautupan niya si Amy Marcos na kumampi sa kanila. Kahit na nakuha nila si Amy Marcos, hindi nila naisip na ang mga Ilocano kapag gumanti, lalong-lalo na
pagdating sa pamilya at tinraidor mo ang pamilyang yan, re-rest back talaga ang mga Ilocano. Yung mga ibang kapatid pa natin na Pilipino. Nasa kultura natin. Traidorin tayo ng kaibigan, ng kakilala, okay lang. Pero kapag pamilya mismo natin ang nag-traidor sa atin, karmahin kung sino man yung traidor na yon. At yan po ay nagsisimula ng mangyari kay Amy Marcos. Dumikit siya sa isang barkong papalubog na. O di kasama na siya doon. Sana lang talaga hindi magsisi itong si Amy Marcos sa naging desisyon niya. Tuloy ko. Despite geopolitical tensions and the hurdles posed by the COVID-19 pandemic, President Marcos has elevated the Philippines on the world stage and contributed to regional stability, notably in the Indo-Pacific region. The PCO noted how Marcos continues to steer the country towards peace and prosperity towards his vision of a bagong Pilipinas. Marcos is listed in the leaders category along with Yulia Navalnaya, widow of Russian opposition leader Alexei Navalny, Poland Prime Minister Donald Tusk, Taiwan President-elect William Lai, Argentina President Javier Milei, Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim Al Thani, World Bank Group President Ajay Banga, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Chinese Premier Li Qiang, among others. Kaya itong balitang ito hindi nila matanggap. Ang gusto kasi nila, si Digong lang ang masama sa listahan na yan. Dahil noong 2017, naisama naman si Rodrigo Duterte dyan. At yun ang ayaw nila. Ang mapasama si President Bongbong Marcos dahil alam naman natin kung sino yung president, matatabunan yung nakaraan. Ngayon, kasama si President Bongbong, nang gagaliiti talaga itong mga DDS dahil para sa kanila, gusto nila ipakita sa buong mundo that President Bongbong Marcos is a weak leader. Hindi napakadaming achievement ang nagawa ni President Bongbong kaya siya napasama dyan sa 100 most influential people of 2024. Susunod na magandang balita, top performing branch of government. Nangunguna po ang House of Representatives with 55.50%. At yan ang ayaw na ayaw marinig ni Amy Marcos. Dahil talagang kumukulo po ang dugo ni Amy sa kanyang pinsan. Kaya iisipin natin itong pamilya ng Marcoses, Romualdez, nagkakasundo naman sila, nagkakaisa sila. Tapos merong isang black sheep. Alam nga naman yung black sheep pa ang tama. Ilan tong mga makakampi sa isang angkan. Tapos sasabihin ng mga maka-Amy, tama si Amy. Isa ka nga lang nang gugulo ka, nang traidor ka sa pamilya, tapos siya pa ang tama. Yun ang gustong palabasin ni Amy. Siya ang tama. Hindi niya matanggap na mas magaling sa kanya yung kanyang ading na si Bongbong Marcos. At hindi niya mapasunod sa gusto niya at sa gusto nila ni Sara Duterte ang ating presidente. Kaya anong dapat nilang gawin? Sirain natin si Bongbong Marcos. Hindi po sila nagtagumpay at hindi po sila magtatagumpay. So dito, sigurado manggagaliiti si Amy Marcos. Dahil number 1, top performing branch of government, House of Representatives. Pangalawa, Commission on Elections, 51.45%. So, marami nagtitiwala sa COMELEC natin. Tapos, kailangan sirain yan ni Sara Duterte. Dahil sabi niya, kapag natalo ang mga kandidato ng PDP, siguradong dinaya yan ni President Bongbong Marcos. Pangatlo, Office of the President and the Cabinet, 49.41%. Ito naman ang kaiinisan ni Sara Duterte. Hindi pwedeng maging mas maganda ang performance ng Office of the President kaysa sa OVP. Tandaan nyo yung lumabas na survey ng Pulse Asia. Samantalang dito, third top performing ang OP o ang Office of the President. Pang-apat, Supreme Court with 45.46%. Sumunod, pang-limang pwesto, the Senate with 44.74%. Magtataka pa ba naman tayo kung bakit mababa itong Senado? At ang panghuli, Office of the Vice President with 43.50%. Yan, talagang dyan ang pwesto niyan. Dahil ang Vice Presidente natin ay wala nang ginagawa kundi ang manira ng manira
sa gobyerno natin, kay President Bongbong Marcos, ngayon pati mga local candidates ay kanyang sinisiraan. Personalan ang atake nitong si Sara Duterte. Bakit? Dahil lang sa in-expose ng mga kongresista ang baho niya, yung confidential funds na ayaw niyang sagutin. So, paano tayo maniniwala dun sa Pulse Asia Survey na mas mataas ang trust rating nitong si Sara Duterte, samantalang dito ayon naman to sa Tangeray, inilabas ng April 27, 2025. Nasa ilalim po sa performing branch of government ang Office of the Vice President. So manggagaling talaga sa galit itong grupo ni Sara Duterte, ni Amy Duterte at ng mga DDS. Pilit nilang sinisira si Martin Romualdez. At ang paninirang yan, care of Sara Duterte and Amy Duterte. O, COMELEC. Gusto nilang palabasin na kapag nanalo ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos, nagkaroon ng dayaan sa COMELEC. At ang Office of the President, top 3 performing branch of government. Yung mga may question, Senado, Office of the Vice President. So magtataka ba naman tayo? Isa pang magandang balita ayon sa isang survey pa rin. Ito ay tungkol naman sa darating na eleksyon. 75% of Filipinos prefer candidates who assert Philippines' rights in WPS o yung West Philippine Sea. Ayon naman po yan sa SWS. 75% of Filipinos prefer candidates who believe that the Philippines should assert rights against China's aggressive actions in the West Philippine Sea. A commissioned social weather stations survey showed. So, ano ang laban ng mga pro-China na mga kandidato? So, diyan natin malalaman kung mapapanatili ni Bongo ang pagiging number 1 niya sa Senado. At talaga bang tumataas si Bato de la Rosa mula sa baba from 8-6 naging 5, ngayon number 3 sa ilang surveys. Magkakaalaman po yan sa May 12. At sa mga DDS na nananaginip na magiging straight daw ang PDP at lahat ng 12 slots ay makokopo nila, hindi po masama ang mangarap. Kaya naman pala desidido si Sara Duterte na sirain ang mga kandidatong na kumakalaban sa kanya. Itong mga kongresista na iniinsulto niya, pinapahiya niya sa mga campaign sorties niya at pinipilit niyang dapat sirain ang ating gobyerno. Kasi frantic na po si Sara Duterte. Bukod doon sa papalapit niyang impeachment trial, papalapit na rin pala ang warrant of arrest niya at yan po ay nanggaling mismo kay Sara Duterte. Balita ng Abante News, kasama sa ipapaaresto, nasa listahan ako ng ICC. Sabi po yan ni Sara Duterte. Inamin ni Vice President Sara Duterte na nakita niya ang listahan ng mga posibleng ipaaresto ng International Criminal Court at kasama ang kanyang pangalan. Sabi po ni VP Sara sa isang interview sa Karkar, Cebu, oo, nasa listahan ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. Paglalahad pa ni Sara Duterte. Nalaman ko yan kasi pagdating ko doon, nagtataka ako bakit sa simula pwede pa ako bumisita araw-araw. Hininto nila. Pagkatapos, nire-record na ang mga pinag-uusapan namin ni Pangulong Duterte. So, naiintindihan namin na nakikinig sila sa aming usapan. Matatandaan unang inaresto ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte at kasalukuyang nakakulong sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Gayunman, tiwala si VP Sara na matagal pa bago siya mapaaresto dahil meron pang ibang mauuna. So, tiwala naman pala si VP Sara, pero imposibleng hindi siya kinakabahan. Kasi kahit na sabihin mong matagal pa, darating at darating yun. Tandaan niyo yung warrant of arrest ni Digong, ilang buwan or may taon na yata ang paghihintay ng taong bayan dyan sa arrest warrant. Dinadaan-daan na nga sa loko nitong si Digong. Kesyo sasampalin niya ang mga taga-ICC, sisipain niya. Ang tagal naman daw dumating dahil gusto niya nang harapin yung ICC na yan.
Kung pwede daw kinabukasan lang magpunta na rito para mag-umpisa ng investigasyon, lahat yun, wish granted. Nandun na siya ngayon. At susunod na rin si Sara Duterte at ang ilan pang nasa listahan. Hindi lang ako. Malayo pa ang pangalan ko doon. Ang nauna sa mga pangalan doon ay si Senator Bato de la Rosa, dating PNP Chief Albayalde at dating Police General na si Danao at Police General Karamat. Naroon din ang pangalan ni Bongo. Mauna muna sila bago ako. Di ba? Kundi ka ba namang kabahan sa balitang to? Kaya nga si Bato de la Rosa urong sulong Hindi alam kung magtatago o magtatapang-tapangan, haharapin niya na, handa na daw siya harapin, pero sumubok na rin siya mag-disguise. Kinausap pa si Chis Escudero, humihingi ng tulong na siya ay maprotektahan ng Senado. Naniniwala ang Vice Presidente na kaya ito ginagawa ng Administrasyong Marcos ay dahil banta ang mga Duterte sa 2025 at 2028 elections. Ay nako, Sara Duterte, tama na ang pagmamanipula sa isipan ng taong bayan. Hindi po si President Marcos ang may kagagawan kung bakit kayo ay aarestuhin ng ICC. Matagal na po yan at si former Senator Sonny Trillanes ang nagdemanda sa ICC. At ano ang sinasabi mong banta kayo sa 2025 elections? Hindi nga kayo makaungo sa survey Okay, sabi nila, tingnan na lang daw sa eleksyon. Malapit na, ilang araw na lang. Makita natin talaga kung may sinasabi kayong bangis-bangis ng mga oposisyon, dahil tinatawag nyo ang sarili nyong oposisyon ngayon, di malaman natin ang bangis ng silent majority na umay na sa galawan ni Sara Duterte. Dinagdag mo pa yung 2028 elections, mas lalong wala na kayong pag-asa sa 2028 elections. Gising na ang taong bayan at alam na ng majority ng mga Pilipino kung anong klase ang ating Vice Presidente. Sa mga galawan ni Sara Duterte, nakakahiya na siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Nakakahiya po na ganito ang ating Vice President. Sabi pa niya, wala namang ibang rason na they will kidnap o pagkuha o pagdukot sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa bansa natin at dalhin nila doon sa ibang bansa upang maipakulong sa mga dayuhan, kundi yan lang ang darating na eleksyon. At dahil malakas ang oposisyon sa 2028, doon sa mga ayaw bumaba sa pwesto, panghahawakan nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang pwesto. Yan dapat sinasabi mo sa pamilya mo, Sara Duterte. Kayo at ang tatay mo, si former president, ang ayaw kumawala sa posisyon at sa kapangyarihan. Kita nyo nga, presidente na si Bongbong Marcos, pero gusto nyo, kayo pa rin ang nasusunod. Hindi naman po pwede yun. Iba na nga ang presidente, pero gusto nyo, kung ano yung gusto ninyo, yun ang masusunod. Sorry. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Dahil kung ang idinadahilan nyo ay hindi dapat nakipag-cooperate si President Bongbong Marcos sa ICC, dahil sinabi nga niya dati na hindi siya makikipag-cooperate at hindi siya papayag na pumasok ang ICC dito. Pero teka muna, ano ba ang mali doon? Nasa batas ba na hindi tayo dapat makipag-cooperate sa ICC? O yan ay nasa presidente? Pagpalagay na, sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas kahit na sinabi na ng Supreme Court na meron tayong obligasyon na makipag-cooperate sa ICC. Kung ganyan naman ang ginawa ng kampo ni Duterte, simula umpisa ng panunungkulan ni Bongbong Marcos bilang presidente, wala na kayong ginawa kundi pagplanuhan ang pagbagsak ni Bongbong Marcos para ipalit ninyo si Sara Duterte. So kahit na sinong presidente na nagsabi na hindi makikipag-cooperate para kayo ay mailigtas sa ICC, kung ganyan naman at umabuso kayo sa panggagago sa presidente natin, kahit na sino, magpapalit ng isip. Hindi tanga ang ating presidente na araw-araw ninyong binabakbakan, nakalimutan ninyo na siya po ang may hawak ng pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. So kung meron kayong mga question kung bakit pinayagan ng ating presidente na maaresto itong si former president,
dumulog kayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court na nagsabi na dati na dapat makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC, tingnan natin kung nagbago na ba ng pananaw ang Supreme Court. At huwag linlangin ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Hindi po si Bongbong Marcos ang nag-file ng reklamo sa ICC. Si former Senator Sonny Trillanes. At kung sinasabi ninyo na nag-traidor si Bongbong Marcos dahil nangako siya na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, kung totoo man na si President Bongbong Marcos ang may pakana para maaresto at dalhin sa ICC si Digong, kayo ang may kasalanan niyan. Inabuso ninyo si President Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte, ang mga anak niya, ang mga alipores niya, ang mga vloggers niya, lahat kayong nasa Duterte camp. Akala ninyo, mabubuli ninyo ang ating presidente? Gusto ninyong tulungan kayo ni Bongbong Marcos? Huwag kayong ipagkanulo sa ICC? Pero anong ginawa ninyo? Binakbakan ninyo ng binakbakan. Araw-araw mula nung naupo si President Bongbong Marcos. Ngayon, sino ang dapat sisihin? Yung taong dapat nyong pinakitaan ng mabuti ang inubos nyo ang pasensya. So tulad nga ng sinabi ni former President Joseph Estrada, weather lang yan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.